Siyam na araw matapos ang isang fairy tale wedding na nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Ang bride na dapat ay nagdiriwang ng kanyang honeymoon, naging isang malamig na mamamatay tao. Hindi pera, kundi pagtatraidor ang nagtulak sa isang cybersecurity expert na gamitin ang kanyang talino para sa isang madugong paghihigante. Mula sa altar ng Maynila hanggang sa penthouse ng Melbourne, ito ang kaso ni Victoria Vicky Santos. Pinatay ang asawa at kabit nito 9 araw matapos ikasal. May 6, 2024. Sa isang marangyang seremonya sa Maynila, ikinasal ang 24 anyos na si Victoria Vicky Santos, anak ng isang Pinoy tech mogul, kay Antonio Tony De La Cruz, 29 anyos. Akala ng lahat ito na ang perfect match, pero sa ilalim ng mga bulaklak at champagne, may laso na palang kumakalat. Lingid sa kaalaman ni Vicky, ang mapapangasawa nitong si Tony ay may lihim na double life. Habang nagaganap ang kasal, palihim nang nakikipag-chat si Tony sa kanyang French mistress na si Chloe Dubois. Isang bagay na natuklasan ng pinsan ni Vicky na isa ring cybersecurity expert. Napunan nitong kahina-hinala ang ikinikilos ni Tony habang ipinagdiriwang ang pag-iisang dibdib nila ni Vicky. Mayat maya itong nasa cellphone at pasimpleng tumitingin kay Vicky bago ilabas at itago ang cellphone. Noong May 10, iniwan ni Tony si Vicky sa Gold Coast para umattend umano sa isang emergency meeting sa business nito sa Melbourne. Pero ang totoo, pinuntahan niya si Chloe para ipagdiwang ang kaarawan nito sa isang luxury penthouse. Hindi alam ni Tony, ginamit ni Vicky ang kanyang galing bilang cybersecurity specialist. Nahack niya ang cloud storage, credit card records at pati ang security system ng hotel para matunton ang dalawa. Nakita niya ang mga larawan ni Tony at Chloe na masayang namimili ng furniture at wedding rings para sa kanilang sariling plano matapos ang balak na diborsyo. May 15, 2024. Sa tulong ng kanyang hacking skills, pumasok si Vicky sa penthouse suite ng Crown Melbourne gamit ang na-duplicate na keycard. Tahimik siyang nag-abang sa dilim, bitbit ang isang kutsilyo mula sa kusina ng suite. Nang dumating sina Tony at Chloe, hinarap sila ni Vicky. Sinubukan pa ni Tony na magsinungaling, pero nang bitawan niya ang mga salitang, "I do love her more than you," doon na nagdilim ang paningin ni Vicky. Walang awang sinaksak ni Vicky ang dalawa hanggang sa malagutan ng hininga. Matapos ang krimen, siya mismo ang tumawag sa polis. Natagpuan siyang kalmado habang naghihintay sa tabi ng mga bangkay. Ang kanyang huling salita sa mga otoridad, "They had 9 days of my happiness. That's more than they gave me." Ang hatol, naging kontrobersyal ang paglilitis. Sinubukan ng depensa na igiit ang temporary insanity dahil sa matinding trauma at cultural shame. Ngunit dahil sa tindi ng ebidensya ng premeditation, hindi ito pinanigan ng korte. Noong November 28, 2024, hinatulan si Vicky Santos ng life imprisonment na may minimum na 25 years bago ang posibleng parol. Kasalukuyan siyang nakapiit sa Melbourne at hanggang ngayon wala siyang pinagsisisihan. Sabi niya sa isang interview, "I restored balance. They took my honor. I took their lives." Ang kaso ni Vicky Santos ay hindi lamang kwento ng isang selosong asawa. Ito ay paalala kung gaano kadelikado ang pagsasama ng talino at matinding sakit ng kalooban. Sa mundong digital, walang lihim na hindi nabubunyag. At sa mundong ito, ang pag-ibig na naging obsesyon ay nagiiwan lamang ng bakas ng dugo at wasak na mga pamilya. Saan nga ba nagtatapos ang paghahanap ng hustisya at saan nagsisimula ang pagiging halimaw? Ang karangalan ba ay sapat na dahilan para pumatay? Mag-ingat sa mga pangakong binibitawan sa altar dahil ang till death do us part ay pwedeng magkatotoo sa paraang hindi mo inaasahan.